Magandang umaga sa bawat isa. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo and prepare ourselves pagtanggap ng salita ng ating Panginoon as we start our Sunday service. Manalangin po tayo. Amang Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na tumutugon sa ating mga pangangailangan. Thank you, Father God, sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa aming Panginoon. Maraming salamat, Father God, sa opportunity na kami po ay nagkatipon-tipon sa umagang ito, Father God. We are here, Father God, to praise and worship you, Father God. Nandito po kami, Panginoon, upang pasalamatan ka sa mga kabutihan na pinagkaloob mo sa aming buhay, Father God. Despite sa aming mga pagkukulang, Panginoon, nandyan ka pa rin upang handa kaming tulungan, Father God. Because we believe, nandito kami, Panginoon, because we believe, Father God, that you are the solutions to our problems, Father God. You are the provider sa mga pangangailangan namin, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon, sa paggabay sa aming sa araw-araw sa aming buhay, Panginoon, upang malampasan namin, Panginoon, ang mga pagsubok na naranasan namin, Panginoon. We also pray, Father God, to heal our fatherland, Father God, our land, Father God. We pray, Father God, na bigyan niyo po ng gabay at karunungan ang namumuno sa aming bansa, Father God. And as we start, Father God, our Sunday service, Father God, we pray that you fill this place with your holy presence. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po ng karunungan, Panginoon, ang mag-deliver ng iyong salita sa umagang ito, Father God. Prepare ourselves, Father God, at buksan niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon, upang ma-absorb namin at maintindihan ang iyong mga salita, mga aral na natutunan sa umaga ito, Father God. And let your word na matutunan namin sa umagang ito, Lord, will transform our lives, Father God, and be a source of our strength and inspiration sa pagpatuloy namin sa pagsilbi sa iyo, Panginoon, at and to serve sa aming mga kasamahan, Father God, at upang tulungan sila, Panginoon, na mapalapit sa inyo, Panginoon. Let this morning, Panginoon, be full of blessings to everyone, Father God. We ask this in your mighty name, Jesus. Amen. Amen. Sige po. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Amen. Sige, batiin po natin yung mga katabi natin. O yung mga nasa harap at nasa likod ng good morning. Ayan. Sino pong na-bless this week? Sumigaw ng amen. Amen. So, sabi nga po dito sa song natin, sa lyrics ng song, ang Lord po ang nagbigay ng buhay sa atin and sobrang meaningful nun sa atin dahil we are blessed na binigyan tayo ng second chance ng Panginoon to live our life according to His will. And let's just remember that as we sing this song every day, na nabubuhay tayo para sa Panginoon and tanging siya lamang ang nais nating mapapurihan sa araw-araw. Amen. What to say, Lord, is you gave me life and I can't explain just how much you mean to me now. You saved me, Lord. I give all that I am to you. And every day I can feel alive and chant your name.
truly, Lord, that dahil sa iyo kami ay nabubuhay, Panginoon. Kaya patuloy naming itatanghal ang iyong pangalan from eternity to eternity, Lord God. From north, Lord God, to west, Panginoon. Ikaw ang pangalan na i-declare namin. Hallelujah. Let's sing from eternity to eternity. From eternity to eternity, your kingdom will ever reign. You are the one God, Jesus, and we bear your name. From the ruler's north to the ruler's south, to the kingdom's east and west, they will bow before you. Your lordship manifest. Your ocean
papurihin, Panginoon. Walang iba kundi Ikaw lamang, Panginoon. Kaya patuloy ka naming sinasamba, Lord. Hallelujah. There's no one else but You, Jesus. Walang ibang may deserve, Lord God, ng aming mga papuri at pasalamat, O God. Hallelujah. Yes, Lord, we praise You. Kaya naman, Lord, open our hearts, O God. As we continue to worship You, Lord God, malaya naming maramdaman, Lord, na kasama ka namin. Ang Diyos na sinasamba namin, Panginoon. Hallelujah. We break our hearts open like oil overflowing, falling at Your feet, giving everything. Come make our hearts tender. We yield and surrender to the only one. You're the only one. Minsan pa, let's say, we break our hearts open like oil overflowing, falling at Your feet, giving everything. Come make our hearts tender. We yield and surrender to the only one. You're the only one. There's no one else. No one else. No one else deserves our worship. No one else. No one else
sing, no one else. No one else, no one else deserves our praise. And Jesus, you alone are worthy. And no one else deserves the glory. For the last time, let's declare that no one else. No one There's else, no one no else. one else deserves our
the Son of God, and all the world will see that you are God. Yes, you are God. You are Jesus. I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, you are God. They will know that you are God. They will know that you are God. Just let us, Jesus. Hallelujah. 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 We praise your name, Jesus. We praise your holy name, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Pwede po ba minsan pa sumigaw tayo ng Jesus! Jesus! Hallelujah! Amen! Amen! Amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo sa presensya ng Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Pakibati po naman yung mga katabi nyo and yung mga nasa harap at nasa likod nyo. Ayan. Sa pagkakataon na po ito, tayo po ay mananalangin para po sa ating mga ikapo. At i-ready po natin ang ating hearts and ang ating mga puso sa ating pagbibigay. Let's pray. Hallelujah, Father God. Patuloy ka namin pinupurit, pinapasalamatan, Lord, sa oras na ito, Lord. Maraming salamat, Lord, sa provision nyo sa bawat isa sa nagdaraang linggo, Lord. And Lord, tinataas namin sa inyo ngayon ang aming tithes and offering, Lord. Maging patunay ito, Lord, ng katapatan nyo sa amin and how grateful we are, Lord, sa provision mo, Lord. Lord, dinadalangin po namin, tinataas po namin sa inyo, Lord, ang may mga trabaho, Lord, at may mga businesses, Lord. Maraming salamat, Lord, sa inyong gabay, Lord, sa kanya at sa kanilang provision, Lord, sa kanilang mga trabaho at mga negosyo, Lord. Kayo po ang mag-grant sa kanila, Lord, ng refreshment ngayong linggo na ito, Lord. Mag-sustain ang kanilang strength, Lord, sa darating pang panibagong linggo. At sa mga wala pa pong trabaho, Lord, patuloy naming dinadalangin, Lord, na mag-open pa po maraming opportunities para sa kanila, Lord. At yung mga opportunities na ito, Lord, ay hindi maging hadlang, Lord, sa inyong ministeryo, Panginoon. Tinataas po namin ang malilikom na kaperahan ngayon, Lord. We pray, Lord, na magamit ito sa patuloy na pagpapatakbo ng inyong bahay-sambahan, Lord, at patuloy rin, Lord, na magamit sa aming bahagi, Lord, sa pag-advance ng inyong kingdom. Maraming salamat, Panginoon. Itataas pa namin ang lahat ng aming panalangin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. At i-ready po natin ang ating mga puso sa ating pakikinig sa mensahe ng ating Panginoon na dadalhin sa atin ni Sister Ni Makalindong.
Good morning po. Ayan. Pakibati po ang inyong mga katabi. Nabati niyo na po ba? Nangitian niyo na po ba? Okay. Wait lang po ah. Sige, bago po, kasi po ano, wala. Okay, meron po tayong visitor. Okay, so pag po tinawag ko ang pangalan ay maaari lamang pong tumayo para ma-welcome po natin. Sige po, ang visitor po natin ay si Leonard de Pedro. Okay, tayo po. And meron po kanina, nasa Sunday school na po si Runil, classmate siya ni Kayi, tapos in-invite din niya yung kapatid niya. Yung kapatid niya, nag-invite din ng friend. So, nandun sila lahat sa taas ngayon. Okay, so, gusto naming i-welcome ka. So, church, ready? 1, 2, 3, go! Welcome. Yan. Nawa, hindi ito ang una nating pagkikita, bagkos ito ang simula ng ating pagsasama. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Actually, nawala yung mga files ko. Yan. So, meron naman tayo dito. And we have announcements. So, handa na po ba kayong makinig sa ating mga announcement? Amen. So, sige po, slide. Yan. Palakpakan naman po. Palakpakan sa mga kabataan. Mamaya na po ito. Mamayang 3:30 p.m. para sa ating mga kabataan Youth Fellowship. Pwede nyo pong i-invite ang inyong mga classmates, mga kaibigan, para po sa inyong activity mamaya. So, ang topic na po nila ay gentleness. Okay, next slide po. Malapit na on October 28 to 31, Love Binds. PGL po. Yan. So, dun sa mga gusto pong makasama, para malaman nyo po kung po pwede po kayong mag-join dyan, sabihan nyo po ang inyong mga D-group leader. And sasamantalahin ko na po ang pagkakataon ngayon to follow up po yung mga nabigyan ng solicitation letter, paki-forward po sa office. Yan. Kung meron na po kayong ibibigay. And next po, sa Saturday and Sunday na po ito. Yan. Magkakaroon po tayo ng saturation evangelism sa Nasugbu. This coming 27, Saturday. Pwede po kayo mag-commit ng 2 araw or 1 araw kung ano po yung preferred ninyo. Pero at least po we have opportunity to join yung mga ganitong activity ay makasama po tayo. Pakisabihan po ang inyong D-group leader para po makapagpa-enlist sa missions and evangelism na department. And then on 28 po, meron din pong training on evangelism. Sana po yung mga student ng TNET ay makaparticipate po dito para sa inyong implementation. And yung mga marurunong pong magmasahe, maggupit, mag-makeup, mag-foot spa, I were also inviting you to join para po ma-pamper naman po yung mga taga roon. Tama no? Tama po. Okay, so, and kung hindi po kayo makakapunta at bukas ang inyong puso to support financially, ay welcome po ang inyong mga tulong na maiaabot. Next po. Yan, hindi nagpapahuli ang ating mga kids. On Sunday na po iyan sa Moseros Residence. Ginagana po ang ating kids rally. Palakpakan naman po para sa Panginoon. Amen. Na kahit Saturday. Ayan. Kahit na bata po ang mga i-invite natin, tandaan po natin, kaluluwa pa rin po iyon. Amen? Okay, so ngayon naman po, handa na po ba kayong makinig sa mensahe natin for this morning?
Napakaganda po ng ating series for this month. Every month po, yun po yung sinasabi. Ano po. Tama naman po kasi. So, para po ma-remind po tayo ng ating talakayin for this year, 2025 theme ay empowering every generation for the Great Commission. Kaya naman nga po, tayo ay palagi nating naririnig to ang kailangan na lamang po ang bawat isa sa atin ay makabahagi doon sa kung paanong abutin ang mga kaluluwa sa ating paligid. This September naman po, Kingdom Revealed. Yan po yan. The compassion, power, and glory of Christ. So, review po tayo. Ayan, very good. Kung natatandaan po ninyo first Sunday, ano po ang pamagat ng ating preaching ng araw na iyon? Siyempre po, we are expecting yung mga may notes po makakasagot. Pero tayo po makakalimutan na po natin. Ano po? So, ang topic po ng first Sunday, binigay po sa atin ni Pastor Norden, Compassion Revealed, the mission that multiplies. Naalala niyo po kung ano po yung kwento ng araw na iyon. Feeding the 5,000. Yan. Na kung saan, Christ's compassion compels us to meet both spiritual and physical needs of people. Na sinasabi rin at binigyan diin ni Pastor Norden, spiritual kingdom ay ang Diyos ang nagahari. Ito ay ang pangkasulukuyan at ang panghinaharap. The question is, are we sure na parte tayo ng kingdom of God? Amen po? Yun, dapat sigurado po tayo doon. And kung saan, kung tayo ay kaparte noon, ang kalooban ng Diyos ang nasusunod sa buhay natin at ipinamumuhay. So, reflect po ulit. Pwedeng yung mga ibang aspeto, pero we can surrender it to the Lord. Second Sunday naman po. Natatandaan nyo po? Siyempre, hindi pa rin po. Yung mga may notes pa rin. Ang hirap po, no? Kaya lagi po ako nagpapa-review. Second week, ibinigay sa atin ni Pastor Nina, Power Revealed, the mission that brings life. Ayun na po yung key. Brings life. Ang kwento po natin dito ay yung widow's son na binuhay. Okay, Christ's power over death brings resurrection hope. Our mission is to embody and proclaim the life-giving hope to the hopeless and broken. Meron po tayong assignment or challenge last week. Ang sabi po doon ni Pastor niya, Jesus sees our pain and sorrow. He restores life and gives hope. Tama po. No? Kaya tayo kahit sa panahon na may problema, tayo ay nakakangiti. Amen? Para wala tayong problema. Because we know na kasama natin ng Diyos. Ang challenge is that, will you let Christ touch your pain and restore your hope? Yes. Will you be His voice to bring life to the hopeless around you? Meron po ba tayong na-encourage man lang na mga na-encounter for the past week? Yan. So, kailangan po natin makapag-inspire. Bago po tayo mag-proceed sa topic ngayon, tayo po muna ay manalangin. Let us all pray. Ama naming Diyos na nasa langit, dinadakila ka po namin. Hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito ang aming mga puso ay bukas na makinig sa iyo at tanggapin ang iyong mga salita sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. And Lord God, inaangkin po namin ang iyong katagumpayan sa buhay ng bawat isa at anumang gawa ng kaaway and destruction in our midst. Sinasaway ko in Jesus' name, umalis ka rito, Satanas, wala kang karapatan. And Lord, maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang patuloy na maglagay ng mga salita sa aking labi. Tago niyo po ako sa inyong cross and ikaw lamang po ang siyang makita. Thank you po. We glorify you in this. In Jesus' name. Amen. So, sino po sa inyo dito ang nakaranas mag-gardening? Yan. Parang kami lang ba? Okay, nung elementary po, dito ako nag-aral sa public school, sa EMS. So, meron kaming subject dyan. Nag-revolve na po kasi yung tawag ng subject. Ngayon yata ay, ano na ngayon? TLE? Hele, nung panahon namin. Hindi ko alam sino mga kabatch ko. So, meron kang araw na pupunta sa garden
magkukultivate ng lupa, magtatanim ng buto, magdidilig. Tuwing time na yon, pupunta kayo magdilig at magbunot ng damo. Okay. So, habang inaaral ko po ito, tinanong ko sa 3 kong anak kung ano-ano. Kasi parang sa bunso, wala na pong ganon na gardening. So, kasi di ba, inabutan sila ng pandemic. So, yung panganay kong anak, sabi ko, anong gagawin mo sa damo? Sabi niya, bubunutin. Siyempre, inaagaw niya yung nutrients na dapat makuha ng tanim. Tama? Tama ba siya? Okay, itong pangalawa kong anak, ang galing ng sagot niya. Napakaganda po. Habang po siya ay naglalaro, F1 ba yun, Papa? Yan. Tapos sabi niya, sabi ko, anong gagawin mo sa damo? Sabi niya, sisimentohin. Bakit? Pag dumaan yung sasakyan, pag nagre-race ka, tatalbog yung kotse. Di ba? So yun ang sagot. So depende pala sa tao kung ano yung perspektibo niya. And then ito yung bunso. Pinakamagandang sagot niya. Sabi niya ganon. Sabi ko, anong gagawin mo, Ying? Pag nagtanim ka at meron ka nakitang damo, bubunutin mo ba? Ang sagot niya po sa akin, hindi ko alam, Ma. Ikaw yun eh. Ikaw yung nagtanim. sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi mo na ba naalala na nagtanim ka sa Next Gen? Di ba ng munggo? Tapos sa kanya naalala. Pero sabi niya ganon. Pero hindi ko na alam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, lahat po tayo nakaranas magbunot ng damo. Pero ngayon pong umaga, kaya po yan ang pinag-usapan natin bilang introduction, ay ang pag-uusapan natin Kingdom at Work, kung saan ikinuwento ng Panginoong Jesus yung wheat and tares. Tingnan natin kung pinabunot ba niya agad ang mga damo. No? And then here, patience revealed, the mission that perseveres. Napakaganda po nitong topic na ito. So, ngayon po, kung you have your Bible up, or Bible, physical Bible, punta po tayo sa Matthew 13:24-30. At sabay-sabay po nating basahin ang talinghagang ito. Umpisahan ko po sa 24. Muling nagbigay ng talinghaga si Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Pero kinagabihan, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo at umalis. Nang tumubo ang mga tanim at namunga, lumitaw din ang masasamang damo. Kaya pumunta sa kanya ang kanyang mga alipin at sinabi, Hindi po ba mabubuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Paano po ba ito nagkaroon ng masasamang damo? Sinabi ng may-ari, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, gusto po ba ninyong bunutin namin ang masasamang damo? Sumagot siya, huwag. Baka mabunot din ninyo pati ang trigo. Hayaan na lang muna ninyong lumagong pareho hanggang sa anihan. Kapag dumating ng panahong iyon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani na unahin muna nilang bunutin ang masasamang damo at bigkisin para sunugin. Pagkatapos, ipinaani ko sa kanila ang trigo at ipapaimbak sa aking bodega. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang aklat pong ito ay isinulat ni, sino po? Siyempre sa Matthew po ito. Okay, so si Matthew. Ito po ay istorya na kung saan tinatawag na parable. Ito po ay may mga kahulugan, heavenly meaning. Ano po? Parang earthly story, pero with heavenly meaning. Ang setting po nito ay sa Palestine or Israel ngayon, kung saan nandoon sa boat ang Panginoon Jesus and the crowds are on the shore. Then later po sa bahay ni Peter. Hindi naman po sinabi sa Biblia na sa bahay ni Peter, pero ang sinasabi po ng Bible scholars ay posibleng doon, yung pong sinabi na po niya ang kahulugan nito. Bakit nga po ba niya ginagamit ang parable sa kanyang pagtuturo? Ito po ay para ihayag ang katotohanan to those willing to listen and accept. That means, merong mga hindi nakikinig. Kahit may tenga, pandinig, hindi naman bingi, pero hindi nakikinig. And hindi tinatanggap ang aral ng Panginoong Jesus. And pangalawa po, to reveal, di ba? Number 1. And then to conceal,
truth, concealer. Gumagamit kayo? Conceal. Itago. Ito ay para doon sa mga matitigas ang puso, doon sa mga hindi po nakikinig. And then, gumagamit ang Panginoong Hesus ng parable. Ito po kasi ay karamihan sa mga kausap niya na panahon na yung mga ngisda at saka mga nagsasaka. So, alam po nila ang pasikot-sikot ng pagtatanim. And, para po ma-fulfill yung prophecy po na nasa book ng Isaiah 6:9, he said, "Go and tell this people, be ever hearing, but never understanding. Be ever seeing, but never persevering." And sinabi rin sa Psalm 78:2, "I will open my mouth with a parable, I will utter hidden things from of old." Pero ang kinagandahan po, lahat po ng parables na yan ay sinabi ng Panginoong Hesus ang kahulugan. Amen? Para po yun sa benepisyo natin habang nabubuhay dito sa mundo. Now, our main idea for today is, for now, good and evil coexist in the world. But in God's appointed time, He will separate the righteous from the wicked. This is not just a story na dapat natin pakinggan, bagkus ito rin po ay isang paalaala sa atin. Amen po ba? Mapaalalahanan tayo. In chapter 13, ito po ay tinatawag na Messianic Kingdom Revealed in Parables. Kasi sunod-sunod po na parable patungkol sa Kingdom of God. When we speak of kingdom, pinaghaharian, no? Na merong naghahari. At yun ay ang Panginoong Hesus. The question is, pinaghaharian ba tayo ng Panginoong Hesus? Amen? Yes. So let's go with point number 1. For now, God allows the coexistence of good and evil. Yan po yung sa Matthew 13:24 to 26 and 30a. Kung babasahin ko po ulit, Jesus presented another parable to them, saying, "The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and left. And when the wheat sprouted and produced grain, then the weeds also became evident. Allow both to grow together until the harvest." Now, next picture po. Tignan natin itong picture na to. Can we say kung sino diyan ang mga mabubuting tao o ang anak ng Diyos? Kasi malinaw sa salita ng Diyos na merong natamnan ng kanyang salita yung mga tumanggap. Yun ay kinikilala niyang kanyang mga anak. Made-determine po ba natin upon seeing those tao? Every day, nakaka-encounter tayo niyan. Puntang palengke, ang daming tao. Sa sasakyan, pila, papasok sa school, papasok sa work, sa ating work. And para tayong nakikiramdam, na bakit mabait ito? Ano kaya? Tapos, para po kami nung nag-meeting kami sa mga kaklasing bago ni Ying, dito sa baba, sa Magsaysay. Na-meet ko yung mga parent and that is good. No? Sobrang babait nila. So yun lagi yung maisip mo, bakit mabait ito? And then, many of them, may Kristo sa puso, that they can offer their house, prepare food na walang contribution. So same thing, yun din ang gagawin mo, kasi maghahawaan kayo. Ang ganda po, no? So tayo, we are ine-expect ng Panginoon na tayo ay influence sa kahit saang mapupuntahan natin. Kung halimbawang tayo ay mapupunta sa ganito, na nag-influence tayo sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon at mahalata nila na may Kristo tayo sa puso. Hindi tago. Hindi tayo tago. Na pag lumabas tayo para tayong hunyango, pareho na natin sila. Wala na tayong pinagkaiba. Nakakuha po natin? Sabi po sa 38 ng chapter 13 pa rin, ang bukid ay ang mundo. At ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang masasamang damo naman ay ang mga sakop ni Satanas.
Meron po akong papi-fill in the blank sa inyo. Sige po, duktungan po ninyo. Ano po ang nasa isip nyo? God's patience allow us to, kasi po di ba, ang Diyos hindi pa bumabalik, meaning mayroon pa tayong dapat gawin. And He is giving yung patience niya ang haba. Sige po, duktungan nyo. God's patience allow us to, ano po? Repent. Sige po, ano pa? Allows us to, ano po? Thrive. Meron pa akong narinig kanina. Grow. Grow. Ano pa po? Ang ganda po, no? Na-appreciate nyo po ba? Hindi yung papetiks-petiks tayo, salamat at hindi pa darating si Lord. Pwede pa ako magsaya at masunod ang lahat ng gusto ko. Hindi, di ba? Ako po ang nailagay ko, God's patience allow us to return to Him, dun sa mga hindi pa nakakabalik. Kasi hindi lang para po sa atin to. No? Para sa lahat, dapat na makarinig ng salita ng Diyos. Return to Him, repent, and grow in our faith habang hindi pa bumabalik ang Panginoon. Kasi sure, na babalik siya. At sinabi niya kung ano ang gagawin niya. Ihihiwalay niya ang Kanya. At ang hindi Kanya, ang hindi kumilala sa Kanya, ay susunugin. It's hell. Di ba? Ngayon po, how many of us are not sure nakabilang tayo sa kaharian ng Diyos? Meron po bang maglalakas ng loob na magtaas ng kamay? Wala. Or nahihiya? Ito po yung mga verses na pwede po nating pakinggan. In Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nung panahon po na hindi sumunod si Adan at si Eva, doon po pumasok ang kasalanan sa buong sangkatauhan that God considered yung mga tao na sinners. And kaya po ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus dito sa lupa upang tubusin ang ating mga kasalanan. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. At sinasabi sa John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Kung hindi ka sure right now, you can utter a prayer sa Panginoon na andoon, ibibigay mo ang iyong pananampalataya na ang tanging Panginoong Hesus lamang ang daan upang ikaw ay makapunta sa langit. Amen? And claim that. Claim. Nalala ko po, last Saturday, nag-usap po kami ni Kai habang nagwo-walk sa Arca. Tinanong ko po siya kung about sa Kingdom of God, nag-usap kami sa kabutihan ng Diyos, we're praying, lagi po kami nagpipray niyan pag hinahatid ko siya sa school and anything na may moment kami together. Ang sagot niya po, hindi siya sure na pupunta siya sa langit kapag siya ay namatay. Nagtanong po ako ulit after mag-explain ng mga few verses, like these verses. Tapos pangalawang question ko, hindi pa rin po siya sure. Hanggang sa pangatlo pong tanong ko sa kanya na ng pagpapaliwanag, naalala niya na in-explain na sa kanila yung one verse. At meron siya noon sa loob ng cellphone niya. Kaya sabi ko sa kanya, kahit bata ka, you can even share si Jesus sa mga classmates mo. At yan nga po, ngayon, meron po siyang kaklase dyan sa Sunday School. Kahit bata po, no, pwede. Sabi ko nga sa kanya, sige, pwede mo i-share yung one verse na yan. So tayo rin po, hindi excuse, bilang matatanda, we can also share. Yung parent po niya ay nagsabi lamang po sa akin na may, siguro po nahihiya, kaya sabi niya, yung mga bata muna, dito muna kami. Siguro papakwentuhin muna. Pero sabi ko, sige, sabi niya, maglalaba rin daw muna siya and everything. Pero, umuo rin po siya. Siguro sa susunod na mga pagkakataon, makakasama po natin ang buong family nila.
So bilang application, in our point number 1, this week, spend at least 15 minutes. Kayo pong bahala dito. Even 15 minutes, 5 minutes, kung saan po magiging, para maging habit po ito. Reading and prayer, asking God. Ito po pangalawa, asking God to reveal and remove any sin, parang weed sa ating heart. No, lupa ang ating puso, merong itinatanim ang Diyos sa kanyang salita, pero kasabay nun, na-influensyahan tayo minsan ng mga masasama. So ipakita sa atin ng Panginoon, ng banal na Espiritu, ano pa yung mga nandyan na kinikip natin sa heart natin na sin or wrong motives. Also, intentionally do at least 3 acts of kindness to show Christ's love to others. Kung nasa school ka, malamang at malamang araw-araw sa mga kaklase mo pwede yan. Or sa family mo kung hindi pa Christian. Kapitbahay pwede. Kung sino ang makakasalamuhan mo. And we can pray, Lord, kanino po ba ako mag-a-act ng ganito? I-direct niyo po ako sa taong ito. And if we desire that, ang Diyos mismo ang nagbibigay ng opportunity para magamit po tayo. Amen? Amen. So, let's have now point number 2. Okay, so naka-flash ang point number 2. Ano muna ulit yung point number 1 kanina? Wala pa po, hindi pa po tayo next Sunday. Kani-kanina pa lang. Point number 1 po, ano po yun? Nakalimutan na po natin. Flash po ulit. Bago po tayo proceed sa number 2, mamaya pa-present natin. 1, 2, 3. For now, ayan. Ang ganda po niyan, ano? Kaya wag po tayo magtaka kung bakit marami pa rin pong masama ngayon. Kung may gagawa po ng masama sa atin, wag po tayo magtaka pero wag po tayong magalit sa kanila. Lalo po natin silang ipanalangin kasi alam natin ang enemy is at work. Kaya dapat lalo tayo mag-depend sa banal na Espiritu. Okay, let's go with number 2. Careful discernment leads to wise judgment. And the slave of the landowner, in verse 27, came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have weeds? And he said to them, An enemy has done this. The slave said to him, Do you want us then to go and gather them up? But he said, No. While you gather up the weeds, you may uproot the wheat with them. Yung pong kanyang alipin ay nais nang bunutin ang mga weeds. So, yun po ba ay kalooban ng Diyos na gawin niya? Hindi pa. Okay, so right now po, I need 3 participants. Isa pong nanay, isang tatay, at isa pong kabataan. Para naman po gising-gising tayo. Okay, so tatay, malapit na. Akyat po dito. Yung pong mga gusto ng chocolate, kasi may chocolate po ako. Sige po, isang tatay, isang nanay. Oh, pwede po. Pwede asawa. Okay, anak. O sige, buong pamilya, palakpakan po natin. Nel. Okay, so kahit mali po ang sagot, you can still have the chocolate. Okay, so let us have now this picture. Sinong unang sasagot? Nel? Okay, sige. Alin dyan ang makopa? A or B? Okay, tanungin natin ang audience. So, B ang sagot nila. Ano po dyan ang makopa? A or B? Ha? Taas ang kamay. A? Pareho po sila family ng apple, wax na apple. Pero po, may kanya-kanya po silang pangalan. Okay, so sino po nagsasabi na ang A ang makopa? Taas? Okay, few. B ang makopa. O mas marami ang sinasabi nila B. Pero the right answer is A. Okay. Salamat po. Okay. Tingnan niyo po, no? Baka meron tayong mga akala natin ito yung tama for a long, long time, pero wala naman sa Biblia. No? Tapos magigising na lang tayo isang araw. Once we read the Bible, mali pala yung iniisip natin. Mali. Okay, let's have now. Number 2 picture. Ano pong prutas iyan?
Kamansi daw po. Sabi kanina doon, guyabano. Marang daw, marang. Next. Kanina may atis. Nalito na po si teacher. Sa kanila, kamansi. Yung kanina lumabas po, kamansi, langka, durian, atis, marang. O, marang daw po doon. Ang totoo po, tingnan nyo, no? Hindi natin agad malalaman unless buksan, amuyin, siyasatin ng mabuti kung tama ba mali ang sagot natin. Okay. So, ang tamang sagot ay kamansi. Wow. Okay, last picture. Ayan. So, meron tayong wild cherries, nightshade berries. Alin po dyan ang pwedeng kainin, edible? Kasi pag umakyat ka ng bundok na may na-encounter ako itim, kinain namin. Kasi pwede daw yun kainin. Okay, alin po dyan ang... Ay, yung kulay itim daw po. O, ibibigay na natin. Pero ang tamang sagot po, yung wild cherries po ang pwedeng kainin. Ito pong nightshade berries ay poisonous po iyan. Okay? Salamat po sa Apello family na nag-participate. So ano po yung matututunan natin doon? No? Yung ability natin to differentiate, ability po natin or yung skill natin to recognize things. Ngayon po, dahil nalaman na natin na we are living, na andoon yung coexistence ng evil at saka ng good, dapat po lalo tayong maging nadi-discern, no? Dapat po yung discernment natin ay talagang nandoon. Pag sinabi po natin discernment, ito po yung pagpapasya ng may katalinuhan. Discernment is knowing the difference between right and wrong. Yung pong kanina ay laro lamang and identification lang. Kanina pong first service, nagtanong ako, ano ang maiisip nyo kapag mayroon kayong nakitang isang taong punong-puno ng tattoo sa katawan? Sabi ng isa, ano kayo po ano? Okay lang sa iba. Yung iba po? Artist. Yung iba po? Ano? Addict? Ano? Sabi kaninang ng first service, magnanakaw. Sabi ko, na-judge na po natin agad. Tumayo dito, tas nag-preach. Ha? Galing jail. Ano po yan, kaya? Ano pa? Culture, pwede. So no, pwede, hindi tayo basta-basta pwede mag-judge. Yung pang isa na dapat nating matutunan. So, yan po. So dapat tayo, kung yan po ang papansinin natin, yun, kagaya nung sa una, no? Dapat, baka meron tayong mga matagal nang pinaniniwalaan na wala naman pala sa Bible. So, dapat maging rooted po tayo. At lagi po tayong mapagbantay. Sabi po sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo ay kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aalig-aligid na naghahanap ng malalapa. Ano po, kung hindi po tayo magdedepend sa Panginoon, every day or every second ng life natin, nakaabang si Satan para siluin tayo. Hinahantay niya ang bawat isa sa ating mag-fall para hindi lamang siya ang mapunta sa hell, kundi yung mga mapapaniwala pa niya. Kung hindi po tayo magiging rooted in His Word, tayo po ay matatangay kaagad-agad. Ayaw po natin yun. Tama po? Kaya po, napakabuti ng Diyos na hindi niya inililihim na babalik siya at gagawin niya ang mga bagay na ito. 2 Peter 2:1, but false prophets also appeared among the people. May mga false prophet, no? Hindi natin malalaman yun kasi nga pag tinignan natin yung tao, hindi naman natin basta-basta pwedeng i-judge. Pero kapag nagsalita na yan, kung taliwas yan sa salita ng Diyos, doon mo malalaman na hindi yan totoong teacher or taga-preach ng Panginoon. Okay? Dapat laging nagaling sa verses. Yan. Sabi dito, di ba?
among the people, just as there will also be false teachers among you, who will secretly introduce destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing swift destruction upon themselves. In Acts 20:30-31, speaks of false prophets and teachers who secretly saw destructive doctrines among the faithful, echoing the idea of the tares and the wheat. So bilang application po sa point number 2, yan. Sige po, next. Recognize the enemy's work. Pray and depend on God in daily decisions. Stay alert and discern before acting. At your next assignment, the group meeting, share your reflection and action plan to grow. Pray together and meron po kayong dapat follow up on each other's progress or accountability. Like for example, ngayon po, napagtanto natin na dapat magbasa pala tayo ng Biblia and dineclare natin 10 minutes a day. Pag nag-meet po kayo, nagagawa ba yung 10 minutes a day? Nakakapag-pray ba? Maganda po meron tayong accountability partner para sila po yung nagpapaalala kung nagagawa ba natin yung dapat nating gawin. Okay? So, sige po. Let's have point number 3, and this is the last point. Yan. Reward and judgment will come in God's perfect time. The question is, are you excited ba dito? Hindi kayo may excite kapag yung kaliwang paa ay nasa kasalanan at ang kanang paa ay gustong sumunod sa Panginoon. Pero wala naman pong sakang na Kristiyano. Pipili lang po talaga kayo ng isang daan na papunta sa Diyos. Hindi po pwedeng, ay, matagal pa yan kasi noon ko pa yan naririnig. Na nagigera na nga noon pa rin naman may gera. Pero the question is, paano pag dumating ngayon ang Panginoon? Or kaya, hindi man siya dumating, namatay ka ngayon na hindi ka handa. Di ba po? So, it's really a time for us to reflect na yung buhay natin maigsi, gamitin natin sa intended ng Panginoon para sa atin. Kasi meron siyang design sa bawat isa sa atin. In Matthew 13:30, allow both to grow together until the harvest. And at the time of the harvest, I will say to the reapers, first gather up the weeds and bind them in bundles to burn them. Gusto niyo po ba makasama tayo doon sa i-burn? Ayaw natin. But gather the wheat into my barn. Gusto natin yung sa barn ng Panginoon. Sa Panginoon tayo. So tayo lang naman din po ang magdedesisyon niyan. Kung kanino po tayo. Kung kanino po natin gustong pumunta. Babasahin ko po ang explanation ng Panginoong Jesus at makinig po tayong mabuti. Harvest is the end of the age. Reapers are the angels. In 36-43 po, ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Verse 36, pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa isang bahay. Nilapitan siya ng mga tagasunod niya at sinabi, pakipaliwanag po sa amin ang talinghagang tungkol sa masamang damo. Sumagot si Jesus, ang naghasik ng mabuting binhi ay walang iba kundi ako na anak ng tao. Ang bukid ay ang mundo. At ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang masamang damo naman ay ang mga sakop ni Satanas. Si Satanas ang kaaway na nagtanim sa kanila. Ang anihan ay ang katapusan ng mundo at ang tagapag-ani ay ang mga anghel. Kung paanong binubunot at sinusunog ang masasamang damo, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako na anak ng tao ay magpapadala ng mga anghel at aalisin nila ang aking kaharian, ang lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. 42, itatapon sila sa nagliliyab na apoy at doon iiyak sila at nagngangalit ang kanilang ngipin. Pero ang matutuwid ay magniningning na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Kayong mga nakikinig,
dapat nyo itong pag-isipan. Amen? Bilang application po sa point number 3, to grow spiritually, read and reflect on God's Word daily. Daily po, no? Kasi kapag nawalay po tayo, mabilis pong makakakilos ang kaaway sa atin. Pray for strength to live it out. Kailangan makarating sa application. Hindi lang po knowledge, head knowledge, na pag nag-gather tayo together, ay alam ko na yan. Ang tendency nga, pag alam mo na, ayaw mo na pakinggan sa susunod eh. Pagka narinig mo ulit. Pero hindi tayo nagiging excited na ano pa yung i-reveal o ano pa ang nais ng Diyos na matutunan natin sa bawat araw na may ituturo siya sa atin. And share Jesus with others. Ito po yung pinaka-importante. Siguro po ay natutulig na tayo for 2 years na palagi natin pinag-uusapan, finishing the Great Commission, finishing the Great Commission. The question is, ano na ang ambag mo sa finishing the Great Commission? Tama po ba? So let us all work for this. Kasi ito po yung nais ng Diyos sa bawat isa. Kaya salamat po sa lahat ng mga nag-i-invite, na mga kaibigan, kamag-anak. Ibig sabihin po, kapag in-invite kayo, pasalamatan niyo po yung nag-invite sa inyo kasi nais nila na kayo ay maligtas. Nais nila na marinig ninyo ang salita ng Diyos. It is not religion na makakapag-save sa atin. Tandaan po natin yon. It is our relationship sa Panginoong Jesus ang tanging makakapagligtas sa atin. Are you excited po ba sa pagbabalik ng Panginoong Jesus? Amen. So, ang next slide po natin, ito po yung therefore na. Mahirap po, no, mamuhay sa mundo. Pero po, nawala si Kristo sa puso natin. Pero upon understanding, nakasama ang mga iyan habang nabubuhay tayo. Manatili tayo sa Panginoon kasi sasamahan niya tayo. So therefore, even when the world resists, God's kingdom continues to grow. Kung tayo po ay gagawin natin yung part natin. So our mission is to faithfully sow the gospel. Amen? Meron po tayong magagawa. Ano po, kagaya ng in-example ko kanina, kahit bata, meron pong magagawa. So gawin po natin ang ating bahagi para sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng kinreate na Panginoon, ng mga tao. Hindi lang sa atin, ano po. Amen po ba? So, ngayon pong umaga, hilingin ko pong tumayo kayo at tinatawagan ko po ang praise team so that habang inaawit po natin itong song na ito, ay ma-remind po tayo na yung papupuntahan natin bilang mga tumanggap sa Panginoong Jesus. And that is heaven. Amen? Are you excited? Sige po, praise team. And let us just continue to worship the Lord, for He deserves all our praises. Amen? Sound. Amen. Sige po. Awitin po natin itong When We All Get to Heaven. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all
we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory, sing a wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets. Everybody sing! When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. For the last time, let's sing. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. For the last time, we'll sing and shout a victory. Amen. Amen. Sarap po, no? Kapag kaganyan ng pag-akyat natin ng langit, di ba, kumakanta pa tayo. Sobrang po. Sino po excited sa inyo? Alam niyo po, naalala ko si kung kilala niyo si Charlie Kirk. Di ba? Siya, kumbaga, very active siya sa politics, pero hindi niya inaalis yung pagiging Kristiyano niya. Sabi nga nung ibang kumukontra sa kanya, alisin na lang natin ang pagiging Kristiyano mo, gusto ka namin. Pero sabi niya, kapag wala si Christ, pag wala si Jesus dito, nothing lahat to, sabi niya ganyan. And then, di ba, kung naalala niyo, pinatay siya, di ba? Inassassinate siya. And then, sobrang dami po nang nagluksa, daming even kami po, even yung mga pastors talagang nalungkot po kami ng sobra. Pero alam niyo ba, after a week, ang sabi ng asawa niya, kasi pumalit na po, naging CEO na yung asawa niya doon sa company, na yung organization na sinimulan po ni Charlie Kirk. Sabi po ng asawa niya, kinukumusta niya si Charlie Kirk kasi naka 1 week na siyang kasama niya si Jesus. Imagine po ninyo, ganun, kahit na nalungkot, pero pumunta ka doon sa bagay na nakaka-excite po yun. Kasi nakita niya na si Jesus. Di ba, no? So, I hope and pray na ganyan din po ang feeling natin. Di ba, may pain sa kamatayan, may pain sa karamdaman, may pain sa persecutions, pero ang nilulook up po natin, ang nilulook forward po natin, pagkatapos po ng lahat na ito, ang sasabihin sa atin ng Panginoon, welcome, good and faithful servant. Welcome sa kaharian ko. Yan ang sasabihin natin. At yan po yung gusto nating marinig po natin. Amen po ba? So, pinapahintulutan po ng Panginoon na kasama po natin dito sa mundo ang masasamang tao, ang mga korap, di ba? Ang lahat na pong yan, di ba, makasalanan. Pero darating pong panahon, igagather po niya yung mga namuhay
na talagang sa Kanya, sumunod sa Kanya, at naging kabilang po ng kaharian niya. Amen po ba? Dapat hindi po tayo doon sa damo. Dapat po doon tayo sa talagang tinanim ng Panginoon. Tayo po i-harvest ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So tuloy-tuloy po lang po tayo na maging faithful sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayong sumunod sa Kanyang kalooban, sa pinapagawa po sa atin ng Panginoon. At kumbaga, may pag-asa po. Kung nawawalan po kayo ng pag-asa sa Pilipinas, may pag-asa po. Okay? Kami po galing, pwede po bang upo muna kayo kasi maaga pa naman tayo. Excited lang po ako, no? Galing po kami ng South Korea at ipinasal po kami sa Busan, ipinasal po kami sa Gangnam, somewhere there sa At yung mga first time po sa Korea na mga pastor, sinasabi nila, wow, sobrang sarap naman sa mayaman na bansa. Sabi niya, sobrang linis ng kalsada, sobrang smooth ng biyahe. May traffic po, no, pero napakaganda ng rules nila sa traffic, no. Walang nagja-jaywalking, walang naniningit. Kaya kung meron man, pag may left turn, pagbibigyan kagad para makasingit. Ganon sila. Napakasarap po ng character and attitude po ng mga Koreans, no. Sumusunod talaga sila sa law. Pangalawa, wala pong security guard sa mga mall. Okay? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, marami ng CCTV, nagkalat na. Di ba? Kasi nga, mayaman na silang bansa. Pinadali na nila ang buhay. Ano pa? Pagka daw nakalimutan mo yung isang gamit mo dyan, anywhere, hindi daw mawawala. Bakit nga? Kasi marami ng CCTV. Pero again, nagsimula kasi yun, sumusunod sila sa law. Okay? Minahal talaga nila yung bansa nila. Ito pa, walang traffic enforcers. Ang sarap po, no? At syempre, mayaman po talaga yung bansa na yan. So, sabi, nangangarap po tayo na maging ganun tayo. Ang sabi ni Pastor Shin dyan, naniniwala siya na kaya din daw natin maging South Korea. Yung kaniyaman. Imagine po ninyo, no? Ano po yun? Korean Americans. Naniniwala sila. Kaya wag po tayong, mawalan ng pag-asa. Kasi even po yung mga Koreans, naniniwala sila na kaya natin. Only. Okay? Tatayo pang mga Kristiyano kasi may kadugtong pa tayo eh. Kung hindi Christian, sasabihin lang nila, maging makabayan tayo, mahalin natin ang bansa natin, makakaahon tayo. Pero tayo pong Kristiyano, una, talagang mamuhay po tayo, sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Pangalawa, mahalin po natin ang bansa natin. Yun lang pong tanging paraan. Sabi na, matagal din po yun. Hindi siya madaling mangyari. Meron silang naging presidente noon na talagang mahirap pa silang bansa noon. 1950s, mas mataas pa po tayo. Mas mayaman tayo sa kanila in 1950s. Pero ginawa nila yun in 50 years, na bago ang bansa nila, yumaman sila. At ngayon tuloy-tuloy po. Sabi na, it takes generations para daw mangyari po yun ulit. So, maniwala po tayo may ginagawa ang Panginoon sa atin. Pinapahintulutan niya lang, sige lang, manampalataya ka lang sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang kayo mamuhay sa Panginoon. I-share nyo lang ang gospel, ang pagmamahal ng Panginoon. Si Lord ang bahala sa future po natin. Amen? So, kung 50 years po yun, yung mga maliliit nyong anak, sila ang makikinabang. Diba? Sila yung makikinabang. So, kaya talagang palakihin po natin sila na may takot sa Panginoon. Natuwa po ako kay Ni, no? Kasi yung bunso na, di ba? Yung maliit, talagang inaano na. Ngayon pa lang, tinataniman niya na ng salita ng Diyos para paglaki, sila na po talaga yung makikinabang. Okay? So, I hope and pray na ganun po tayo. Nagdi-disciple tayo sa ating pamilya pa lang. Sinishare po natin ang gospel sa ating mga kamag-anak pa lang, mga kaibigan pa lang natin. Pag hindi po natin ginawa yan, hindi po tayo makakarating sa pinapangarap po natin. Amen. Amen. So, gawin po natin yan. So, sige po, okay na po ako. Tayo na po tayong lahat. Tayo na po tayong lahat. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Mabuti po ang Panginoon. Let's pray. Maraming salamat po, Father God, sa iyong mga salita, Panginoon. Kami, Lord, ay nabusog
Panginoon, ng iyong mga salita kami, Lord, ay napagpala, Panginoon, dahil nakikita mo, Panginoon, na talagang inaalaw mo lang naman, Panginoon, na kami ay lumago, Panginoon, kasabay ng kasalanan dito, Lord, sa mundo, kasabay, Panginoon, ng kasamaan dito, Lord, sa mundo. Pero, Lord, kami rin, Panginoon, ay tinawag mo na maging bahagi ng iyong kaharian, Panginoon. Kami ay nakakilala, Panginoon, sa inyo, tumanggap ng biyaya mo, Panginoon. Dati rin kami nagganoon, Lord, nasadlak, Panginoon, sa kasamaan, sa kadiliman. Pero ngayon, Lord, ay niliwanagan mo, nilinis mo, Panginoon, inaalagaan mo, Lord, ngayon. Lord, kami ay bahagi ng church, Panginoon, na kung saan dito kami nag-grow, Panginoon. At ayaw naman namin, Panginoon, na kami lang ang nakakaranas ng pagmamahal mo, Panginoon. Nais namin din na makaranas, Panginoon, yung mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, Panginoon, at iba pa, Panginoon, ng mga tao na hindi pa, Lord, nakakilala, Panginoon, sa inyo. That is why, Father God, hayaan mo lang na magampanan namin ang aming tungkulin bilang mga Kristiyano, Panginoon. I-share namin ang kabutihan, ang biyaya mo, Panginoon, ang kaligtasan sa maraming mga tao, Panginoon. Simulan mo ito, Lord, sa aming mga pamilya, Panginoon. Tulungan mo kami sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kaibigan, mga katrabaho, mga classmates, Panginoon. Para, Lord, talagang napapractice namin, Lord, yung pag-share ng biyaya mo at ng pagmamahal mo, Panginoon, sa ibang mga tao, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Empower mo kami. Marami kaming hindi kaya, Panginoon. Marami kaming weaknesses. Marami kaming limitations, Panginoon. Pero by your grace, makakaya namin ang lahat ng ito at magtatagumpay, Panginoon, ang inyong mga anak. Maraming salamat po, Lord. We also pray, Lord, ngayon sa aming bansa, Panginoon, sobrang unstable, Panginoon. Maraming mga pangyayari, Lord, sa aming sa leaders, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon. Iniluluhod namin ito, Panginoon, sa inyo. Maraming magrarally, Panginoon. Maraming maghahayag sa social media at sa ano pa man, Panginoon. Hindi na namin, Lord, din malaman kung sino nga ba talaga, Lord, yung nagsasabi ng tama, ng totoo, Panginoon. Pero, Lord, hayaan mo na ma-discern namin, Lord, kung ano ang damo, kung ano, Lord, ang talagang itinanim mo, Panginoon. Hayaan mo lang, Panginoon, na talagang kami ay magkaroon ng discernment. Ma-discern talaga namin, Panginoon, kung ano ang sa inyo, Panginoon, at kung ano, Lord, ang hindi sa inyo. At dalangin namin na naroon kami, Panginoon. Kahit anong mangyari, ay kami ay nakakapit, Panginoon, sa inyo. At kami, Lord, ay nagbubunga. Kami, Lord, ay talagang lumalago, Panginoon. We also pray, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, ikaw ang magbigay ng kapayapaan, ng katahimikan, ng kasaganaan, Panginoon, sa madaling panahon, Panginoon. Tulungan mo kami na kung ano man yung part namin bilang church, bilang mga Kristiyano, Panginoon, makakontribute kami, Lord, sa ikakalago, Panginoon, at ikakasagana, Panginoon, ng aming bayang Pilipinas, Panginoon. Bigyan mo kami ng pagmamahal, Panginoon, sa aming mga kapwa, pagmamahal namin, Panginoon, sa mga mahihirap, sa mga nahihirapan, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng pagmamahal sa aming mga leaders, Panginoon, na kahit na somehow, maraming actions, Panginoon, sila na hindi naayon sa iyong salita, Panginoon. Pero, Lord, dalangin namin na talagang makita nila ang katuwiran, ang justice, Lord, ang righteousness, Panginoon, ang nais mo, Lord, sa aming mga bansa, Panginoon, para, Lord, magamit mo sila sa napakagandang plano mo sa bansang Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito, Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming pag-alis, Panginoon, ngayon. Hayaan mo na maging pagpapala din kami, Panginoon, sa maraming mga tao na makakasalamuhan namin. Salamat po, O Diyos. Pinabalik namin ang lahat ng papurit na walhati, Panginoon, sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magkamahin po tayong lahat. Magbatian po tayo. God bless everyone. See you next Sunday. On a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout a victory.
announcement po, maiwan po sandali ang mga first gen. First gen, meron po tayong sandaling meeting. When God bless everyone. we all to Jesus, we'll sing and shout a victory.